Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First exam, unang pagsusuri. Awalan al-mufradat, mga talasalitaan, 30 points. Da'il kalimatil atiyata fi makaniha al-munasibi minal jadwal. Ilagay mo ang mga sumusunod na salita sa kanilang naangkop na lugar sa table at ilagay mo din ang salin nito sa Tagalog. So, ilalagay row 1 is balad, yung mga bansa, salitang or mga bansa. Dhamir is yung mga panghali, paadad, bilang, usraton, pamilya, makan, lugar, mihna, profesyon. So, ang ilalagay sa mga blank boxes is yung nandito sa taas. Ito yung Misr, talib, anta, mudarris, tabiba, Suriya, anti, thalatha, khamsa, Pakistan, Jiddah أو جدة, huwa, walid, غرفة, واحد, أخت, حمام, تسعة, مسجد, ابن, طالبة, مصلى, hiya, Turkiya. So, ang ilalagay sa row 1 is yung balad. Number 1, ang unang nabanggit na balad sa mga given na word or kalima is ang Suriya. Suriya, ayun siya, kasunod sa tabiba. Ang dhamir naman na unang nabanggit, nakalagay sa number 1 is ang dhamir na huwa. Ayun. So, nilagay ko siya sa row ng dhamir, huwa. Ang ibig sabihin siya, ang Suriya ay bansang Syria. Tapos, sa adad naman, given na yung khamsa. Sa usra, pamilya, ang unang nabanggit is walid. Tapos, ang makan naman, first na nabanggit is ghurfa, kwarto. Tapos, sa mihna, ayun, given na mudarris. So, lahat ng mga nasa row 1 dito sa balad, ang nahanap ko sa taas is itong Suriya, Pakistan, number 2, pangatlo is Turkiya. Ang pang-apat na Misr is given na siya. Yun. Turkiya is Turkey, Pakistan, Pakistan. Ang mga dhamir naman na nahanap ko sa given na mga kalima, pagpipilian, is itong huwa, siya na lalaki, anti, ikaw na babae, at saka hiya, siya na babae. Sa row naman dito sa adad, grupo o mga adad, mga bilang, ang mga kalima or mga bilang na nabanggit doon sa given na mga salita, mga talasalitaan ay ang wahid, ibig sabihin isa, thalatha, tatlo, tis'a, siyam. Sa usra, grupo ng pamilya, family, mga given or nakita ko doon sa given na mga salita is mga talasalitaan is itong una, walid, ibig sabihin tatay, jadda o jiddang nakalagay doon, pero sa pagkakaalam ko jadda, lola, ibn, anak na lalaki. Sa makan naman, ito yung mga na given, nakita ko doon sa mga given na talasalitaan. Una, yung ghurfa, kwarto, masjid, mosque or simbahan, mosque, masjid, hammam, given na yung hammam, palikuran, at saka itong musalla, silid, dasalan. Sa mihna naman, ang mga nabanggit na talasalitaan sa mga given, dito sa mga given na talasalitaan ay itong talib, mag-aaral na lalaki or estudyanteng lalaki, tabiba, doktor na babae, at saka taliba, mag-aaral na babae or estudyante na babae.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ang part 2 ng unang pagsusuri o exam. Thaniyan, akmilil jumala bil kalimati taliya. Kalawa, kumpletuhin mo ang mga pangungusap sa pamamagitan ng mga sumusunod na salita at isama mo na rin ang salin nito sa Tagalog. 20 points lahat to. Halimbawa, Hadha walidi huwa tabibun. Huwa tabib. Ito ay tatay ko, siya ay doktor. So, itong mga given na salita, talasalitaan, adhan, yusalli, usra, yaqra, jaddi, al-ghurfa, tabiba, Pakistan, ay ikukumpleto natin or ikukumpleto sa mga given na sentence na may mga blank or farag. Katulad nito sa number 1, Ahmadu fi farag. So, ano yung nababagay na salita sa sentence na ito? So, si Ahmad ay nasa, so, ibig sabihin, makan dapat yung ilalagay dito. So, ang napili ay ang ghurfa or ang nababagay na ilalagay dito is ang salitang ghurfa. Ahmadu fil ghurfa. Si Ahmad ay nasa kwarto. Pangalawa, hadha farag Umar. So, ito ay blank ni si Umar. So, ang nababagay dito ay jaddi, lolo or lolo ko kasi panglalaki yung hadha at saka yung pangalan na Umar ay panglalaki. So, hadha jaddi Umar. Ito ay lolo kong si Umar. Bali. Yung number 2 pala is yung hadhihi walidati. Ayan. Number 2, hadhihi walidati. Ito ay nanay ko. Hiya farag. Siya ay, so ang hinihingi dito, dapat na ilagay dito sa farag is mihna. So, ang given na mihna dito sa mga given na talasalitaan ay tabiba. So, ang ikukompleto natin, since ang tabiba ay pambabae din, ang hiya na dhamir is pambabae din. So, nababagay na ilagay dito ay tabiba. Hiya tabiba. Siya ay doktora, doktor na babae. Hadhihi walidati. Hiya tabiba. Ito ay nanay ko, siya ay doktora. Pangatlo, rakmo thalith, hadha jaddi Umar. Ito ay lolo kong si Umar. Pang-apat, adilun farag al-Quran al-Karim. So, since binanggit dito ay ang Quran, si Adil ay blank Quran al-Karim. So, ibig sabihin, ang lalagay dito ay verb na salita, fi'al. Kaya, yaqra'u, nagbabasa. Adilun, yaqra'ul Quran al-Karim. Si Adil ay nagbabasa ng Quranul Karim. Since ang yaqra'u ay given din sa mga given na talasalitaan sa taas. Panglima, Ahmadu farag fil masjid. Si Ahmad blank sa loob ng masjid. So, ano yung ginagawa sa loob ng masjid? Nagsasala. So, nandito rin given yung yusalli. So, ayun, nilagay ko ay yusalli. Ahmadu yusalli fil masjid. Si Ahmad ay nagdadasal sa loob ng masjid or sa moski. Sa loob ng moski or sa moski. Pang-anim, hadha farag al-fajr. Ito ay blanco ng fajr. So, ano yung nababagay na salita dito sa farag? So, ang pinili ko ay adhan since waqt yung fajr. So, nababagay dito yung adhan. Ito ay adhan or adhan ng fajr. Hadha adhan al-fajr.
Pangpito, ana min farag. So, farag, parang tinutukoy niya dito is balad, bansa. Kasi, yung pinagmulan, ako ay galing, so, saan? So, ang given dito is Pakistan. So, nilagay ko ay Pakistan. Ana min Pakistan. Ako ay galing sa Pakistan. Pangwalo, hadhihi farag ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. So, ang last, huling salita na hindi pa nakalito, yung usra at saka nababagay sa farag, ay ang salitang usra, o ibig sabihin pamilya. Ito ay pamilya ng propeta or ng sugo. Rasul is sugo. Ito ay pamilya ng sugo. Sumakanya sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, pangatlo, or part 3, test 3 ng exam is ضع علامات خطا. Hindi ko alam yung ano ba sa salitang Arabi nito, basta X ala kalimatil ghariba. So, ang ibig sabihin, ikatlo, maglagay daw ng X sa kabilang kakaibang salita. So, maglagay daw ng X sa kakabilang salita, tapos isama mo na rin ang salin nito sa Tagalog. So, yung salitang kakaiba rito ay isasama na rin daw yung kahulugan nito sa Tagalog. So, walang nabanggit na lahat ng salita dito ay bigyan ng kahulugan o isalin sa Tagalog. So, ang sadiq, ibn Nazara. So, kung titingnan natin, ang na ay kapatid na lalaki, sadiq, kaibigan na lalaki, ibn, anak na lalaki. So, di ba lahat tao, tapos lalaki. Pagdating natin sa Nazara, ito ay bagay, salamin, pambabae rin, or salitang pambabae kasi may taol marbuta. So, ito yung kakaiba sa apat na salita. So, ilagyan ko ng X at ang ibig sabihin ng Nazara ay salamin. Pangalawa, hammam. Ibig sabihin ng hammam is CR or palikuran. Ghurfa, kwarto. Shajara, puno or punong kahoy. Masjid is muski. So, kung titingnan natin, sa ang tatlo, ang hammam, ghurfa, at saka masjid ay mga lugar or makan. So, ang naiba lang is ang shajara, which is puno. So, siya yung kakaibang salita, linagyan ko ng X. Tapos, ang kahulugan ay puno or punong kahoy. Number 3, yatawadda. Ibig sabihin, nag-a-ablusyon. Mi'taf, jacket. Yaqra, nagbabasa. Yusalli, nagdadasal. So, kung titingnan natin, lahat, yung yatawadda, yaqra, at saka yusalli, and kay Ustad, ito ay mga verb, mga fi'al mudari. So, ang naiiba lang is itong mi'taf. So, since naiiba yung mi'taf kasi bagay to, jacket. So, siya yung kakaiba. So, linagyan natin ng X at saka yung kahulugan niya na jacket. Pangapat naman is surah, sittatun, ithnani, arba'atun. Ang ibig sabihin ng surah ay litrato or larawan. Sitta is 6. Ithnani, 2. Arba'a, 4. So, kung titingnan natin, talagang ang naiiba is ay yung surah. Kasi yung sitta, ithnani, at saka arba'a ay mga bilang. Samantala yung surah ay larawan or bagay rin, things, litrato. So, siya yung lalagyan natin ng X at kasama na rin yung kahulugan nito. Panglima is ana, ibig sabihin ng ana, ako. Musalla, silid dasalan. Anta, siya, ikaw na lalaki. Anti, ikaw na babae. So, ang naiiba ay ang musalla, which is makan,
place, silid dasalan. Ang ana at saka anta at anti ay mga dhamir. So, naiba sa kanila itong musalla. Test 4 niya to, rabi'an at-tarakibu wan-nahwu. Ibig sabihin, ang mga composition at ang balarila. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano ibig sabihin ng balarila sa Maranao. Nahwu. Siguro, nahwu, mga halimbawa. Direction, sahihal akhta'a fil kalimati allati tahtaha khutut. Ibig sabihin, itama mo ang mga pagkakamali sa mga salitang may guhit sa baba. At isama mo na rin ang salin nito sa Tagalog, 20 points. Halimbawa, Hada huwal mi'taf ya abi. Ito ang jacket, itay. So, since ito yung may itatama natin yung may mayroong underline itong huwa, fi, tabib, Turkiya, anta. So, question number 1. Hadhihi huwa an-nadharatu ya abi. Sakto ba yun? So, mali yun kasi hadhihi is pang babae. So, hindi nababagay yung huwa. Dapat hiya yan siya. Kasi pang babae yung hadhihi, yung nadhara. So, dapat ang ilagay dyan is hiya. Ito ang salamin itay. Kahulugan, ito ang salamin itay. Or ito ang siyang salamin itay. Pangalawa naman, hayya bina fil masjid. So, mali kung sasabihin natin sa loob ng masjid. Fi, dapat ilalagay dyan is ilal masjid. Tara na sa masjid. Walidati sa'ida. Ang nanay ko ay si Sa'ida. Hiya tabib. So, hiya is pambabae. Ang tabib is panlalaki. Hindi sila bagay. Dapat kung hiya ang gagamitin, pambabae din dapat yung tabiba. So, lalagyan natin is tabiba. Siya ay doktora. Hindi doktor na lalaki, kundi doktor na babae. Ang nanay ko ay si Sa'ida. Siya ay doktora. Pang-apat, ismi Ahmad. Pangalan ko ay si Ahmad. Ana Turkiya. Ako ay Turkish. Pero kung napapansin natin, Turkiya ang ginamit niya. Mayroon taol marbuta. Since si Ahmad ay lalaki, dapat panlalaki din yung gagamitin natin. So, tatanggalin natin yung taol marbuta. Nilagay ko ay Turki. Ang pangalan ko ay si Ahmad. Ako ay Turkish na lalaki. Panglima, min ayna anta? Ya Fatima. Saan ka galing, Fatima? So, sa blanco nito, mali siya kasi ito nakalagyan ng underline is, hindi pala blank. Underline is anta. Si anta is pang lalaki, tapos si Fatima ay babae. So, mali yan. Dapat yung lalagay natin is anti, kasi yung anti is pang babae. Saan ka galing, Fatima? So, ang ka is anti, ikaw. So, next naman is part B ng Rabi'an, pang-apat. Ikhtaril kalimat as-sahihah. Ibig sabihin, piliin mo ang tamang salita at isama mo na rin ang salin nito sa Tagalog, 15 points. So, since pipiliin natin sa mga given nitong nakalagay sa parenthesis, kung ano ang nababaga nilagay dito sa mga farag or blanco na mababagay sa sentence, itong sentence or jumla. Isasama na rin daw yung kahulugan ng jumla, mga kalima.
So, farag, suratu, usrati. Since suratu, usrati ay pang babae, gagamitin natin ay hadhihi, hindi hada. Kung sasabihin natin hada, suratu, usrati, mali po kasi yung hada ay pang lalaki. Dapat ang gamitin natin ay hadhihi. Hadhihi, suratu, usrati. Ito ay litrato ng pamilya ko. Pangalawa, hal hadhihi shajarah? Ito ba ay puno? Pinili ko ay shajarah, hindi pwedeng mi'taf. Kasi yung mi'taf is panlalaki. Ang hadhi is pang babae. Para bumagay, dapat may ta'ul marbuta. So, ang pinili natin ay shajarah, pang babae. Hal hadhihi shajarah. Yung hadhihi pang babae, tapos yung shajara ay pang babae. So, yun yung dapat ilagay. Pangatlo, huwa yaqra. Yaqra or taqra. So, ang pinili natin ay yaqra kasi yung huwa ay pang lalaki. So, yaqra ay nagbabasa na lalaki. Tapos yung taqra, nagbabasa na babae. So, ang huwa ay lalaki, so pipili natin ay yaqra para magkatugma. Huwa yaqra, siya na lalaki ay nagbabasa. Or siya ay nagbabasa. Lalaki yung ibig sabihin. Pangapat, hal anta Misri or Misr? Ikaw ba ay Egypt or Egyptian, di ba? Kapag sinabi natin Misr, bansang Egypt. Pag Misri ay Egyptian. So, syempre, nagtatanong siya kung ikaw ba ay Egyptian. Hindi siya nagtatanong na saan ka ba nanggaling. So, tinanong niya is kung ano yung jinsiya. Panglima, hada akhi farag mudarris. So, ang pagpipilian ay huwa or hiya. So, dahil ang hada ay panglalaki at ang akhi ay panglalaki at ang mudarris ay guro na lalaki. So, ang mas nababagay na ilagay sa farag ay huwa kasi ang hiya ay ginagamit sa pangbabae. Dhamir na ginagamit sa pangbabae, siya na babae. Ang huwa ay siya na lalaki. So, ang gagamitin natin sa farag, ang lalagay natin sa farag ay huwa. Hada akhi huwa mudarris. Ito ay kapatid ko. Siya ay guro na lalaki. Pang-anim, farag ay na anta. So, yung salitang ay na saan. So, magpipili tayo sa min o at hal. So, kung sasabihin natin hal ay na anta, saan hal ay na anta? Parang hindi bagay yung hal kasi yung ba, saan ba ikaw, saan ba ikaw, parang hindi siya bagay. So, gagamitin natin is min. Yung min is nanggaling or pinanggalingan. Nanggaling. Min ay na anta, saan ka galing? So, yun yung mas nababagay. So, ang pinili ko ay ang min. Min ay na anta. Tinatanong niya is lalaki, saan ka galing? Pang-pito, Sa'd farag al-hammam. So, ang ginamit ko, ang pinili ko sa fi at saka min is fi. Kasi yung min, sabi niya sa'dum min al-hammam. So, parang nagmula nanggaling sa CRC Saada. Pero mas nababagay dito is yung fi. Si Saada ay nasa palikuran. Si Saada ay nasa palikuran. Sa'dun fil hammam. So, next na part test 4 is ito, instruction. Sil adat al-istifhami fil qaimati alif bima yunasibu minal qaimati ba. So, yung instruction, sil adat al-istifhami fil qaimati alif bima yunasibu minal qaimati ba. So, yung instruction, sil adat al-istifhami fil qaimati alif bima yunasibu minal qaimati ba. So, yung instruction, sil adat al-istifhami fil qaimati alif bima yunasibu minal qaimati ba. So, yung instruction, sil adat al-istifhami fil qaimati alif bima yunasibu minal qaimati ba. So, yung instruction, sil adat al-istifhami fil qaimati alif bima yunasibu minal qaimati ba. So, yung instruction, sil adat al-istifhami fil qaimati alif bima yunasibu minal qaimati ba. So, yung instruction, sil adat al-istifhami fil qaimati alif bima yunasibu minal qaimati ba. So, yung instruction, sil adat al-istifhami fil qaimati alif bima yunasibu minal qaimati ba. So, yung instruction, sil adat al-istifhami fil qaimati alif bima yunasibu minal qaimati ba. So, yung instruction, sil adat al-istifhami fil qaimati alif bima yunasibu minal qaimati ba. So
Ibig sabihin sa Tagalog, ikonekta mo ang patanong na panghalip sa kolum alef sa kaangkop niya sa kolum ba at isama mo na rin sa salin nito sa Tagalog, 15 points. So, itong mga kalima or mga harf dito sa mga huruf, kalima, or ano ba to? Dito sa alif, row alif, ay i-connect natin kung saan siya nababagay sa mga kalima dito sa row ba o column ba. So, ang una is man. So, pag sinabi natin man, sino? At ang man ay ginagamit sa ghair akil. Yun yung sabi ni Ustad. Ginagamit siya sa may pag-iisip. For example, sa tao, ginagamit yung man. Pag nagtatanong ka ng tao. So, kapag sinabi natin, man ismo ka, sinong pangalan mo? So, kakaiba. So, hindi siya nabagay sa man ismo ka. Kasunod naman, man halo ka, sinong lagay mo? Or, parang hindi siya, sinong lagay mo? No, hindi siya, tugma sa man halo ka. Kasunod naman is man hada. Ito. So, ang pinili ko dito is man, nakakunik is hada. Man hada, sino ito? So, ito yung tamang sagot. Man hada. Kasi kung sabi natin, man anta ya Adnan, sino ka ya Adnan? Tinanong mo pa kung sino siya, kung alam mo naman yung pangalan niya. So, mali pa rin. Tatanungin mo yung tao na babanggitin mo yung pangalan niya. So, hindi yun tamang pagtanong. Man anta ya Adnan, tinanong mo yung kilala mo na. So, next, number 2, hal. So, ang hal ay, ibig sabihin ng hal is ba, or, for example, hal ismo ka. Hindi siya bagay sa hal ismo ka. Hal ismo ka. Inungaran ka. Hindi siya, bagay sa hal ismo ka. Hal halo ka. Hindi ko alam kung sa Tagalog ba, lagay mo. Parang, hindi siya kompleto. I-connect natin siya sa halo ka. Hal hada, ito ba? So, ano yung tinatanong mong ito ba? So, hindi pa rin siya tugma or hindi siya complete thought. Hindi siya magiging correct or sentence or ano pa tanong. Hal hada, ito ba? So, kulang kung yan yung gagamitan natin ng hal. So, hal anta ya Adnan? Ikaw ba, ya Adnan? So, ano yun? Hindi kompleto yung thoughts doon. Hal anta? Ikaw ba, ya Adnan? So, ano yung ikaw, siya? Ikaw ba? So, hindi correct na i-connecta mo ang hal sa anta ya Adnan. Next naman is halil mi'ataf ba na jacket? Jacket? Parang tinanong mo yung parang tinanong mo na lang yung jacket. Itinanong mo yung jacket. Parang hindi correct. Ang last is hal hadhihi shajara? Ito ba ay kahoy or puno? Ito ba ay puno? Tamang pagsagot. Ito ba ay puno? Hal hadhihi shajara? So, sa nakita niyo hal hadhihi shajara? Ito ba ay puno? So, ito yung pinili ko. Hadhihi shajara. Kasi ito yung nababagay. Parang na-kompleto yung thoughts. Tinanong niya or nagdadalawang isip siya sa puno. O puno ba yun or poste lang or ano ba? Baka ano yung nakikita ni fulana. Hindi niya na alam kung ano yung nakikita niya. Puno ba or kawayan. Pangatlo, aina. So, kapag sa atin aina, saan? So, when. English, sa Tagalog, kailan. Or saan. Kailan, saan pala. Saan. So, kapag sinabi natin, aina ismo ka. Tama ba? Aina ismo ka. Mali. Saan pangalan mo? Nakakaano naman kung itatanong mo yung pangalan ng tao.
ano yun, nawawala. Tapos, ayna haluka, saan ang lagay mo? Hindi na, nawala na yung lagay niya, or may hinahanap niya kung ano yung lagay niya. Kasunod, ayna hadha, saan ito? So, hindi pa rin tama. Ayna anta ya Adnan, saan ikaw ya Adnan? Hindi pa rin. Ayna al-mi'taf, ito yung tugma. Ayna al-mi'taf, saan ang jacket? So, ito yung pinili natin. Itong ayna al-mi'taf, hinahanap niya yung jacket. Saan ang jacket? So, nakalimutan ko yung question mark doon. Mayroong ano yan. Question mark, punctuation mark. Pang-apat, ma ginagamit sa walang walang pag-iisip, yun siguro. Sa mga bagay, sa mga pangalan, lugar, pero hindi sa tao. So, ang pipiliin natin is ma ismuka, since ang haluka hada, ma hada, nagamit na doon sa man. Itong mi'taf nagamit na sa ayna. Hadi sajara nagamit na sa hal. So, ang ma is doon sa ismuka. Ma ismuka, tinatanong mo kung ano yung pangalan niya or pangalan. Ma ismuka, anong pangalan mo? Ewa. So, pang-5 ay kaifa. So, kaifa is parang nangumusta. So, kaifa haluka, kumusta ka, or anong lagay mo? Ano yun? Anong lagay mo? Kumusta ka? Nangungumusta. Kumusta ka? Kaifa haluka. So, doon natin siya kinakonekta sa haluka. Pang-6, or the last one is min aina. So, saan ka? So, tinatanong dito kung saan siya na lalaki, saan siya may hinahanap siya. Min aina anta ya Adnan, saan ka galing ya Adnan? So, tinatanong niya kung saan nang galing si Adnan. Hindi naman pwede min aina ismuka, saan galing ang pangalan mo? Tinanong pa yun. So, doon, ang tinatanong niya is yung tao. Min aina anta ya Adnan, saan ka galing Adnan? So, doon lang po. Maraming salamat. Jazakallahu khairan, Ustad.